So, hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng nanonood ngayong gabing ito. And of course, kahit saan ka man dyan, kung saan kang bahagi ng mundo, kasi alam naman natin no, na may mga partners tayo from other side of the world. Kumusta po kayo? Good evening. Naririnig po ba ako ng maayos? Pa-comment naman po sa ating comment section kung naririnig po ako ng maayos. Sir Alberto, watching from Cebu, naririnig po ba ako ng maayos, sir? And of course, Sir Cliff, Anthony Santillan, watching from Davao, nagre-relax daw siya, no? Grabe. This is relaxing naman din talaga. Why? Because yung pag-uusapan natin ngayong gabi is very important. Not special, but very important. Why? Kasi this is about the system, about knowledge, about po sa laki or pagpapalaki ng net worth natin. And of course, especially no sa mga bago nating mga distributors no para maintindihan nila yung paano mag-encode, saan napupunta yung points, yung mga tanong most of our distributors sa atin, sasagutin po yan ngayong gabi. But before that ha, pwede po ba i-mention nyo sa comment section kung sino po yung mga members ninyo? The old one and the new one. No? Kasi merong mga distributors na medyo matagal na or sa version 1 pa sila. Yung knowledge pa sa version 1 yung alam nila. Mention them in our comment section. Please do it. Why? Ito po kasi, this is a way of solving the problem in regards of yung anong gagawin next. Alam mo yon? Kasi 'di ba maraming mga distributors, techie din eh. Kung gusto nila, alam nila yung details, paano mag-encode, saan napupunta yung points, paano mag-encash. Of course, kung merong encoding, meron ding encashment. Okay? So yan po is pag-uusapan natin. Alright? And of course, yung makakasama natin is the expert in this field, no? Dito sa technical natin. Alright? So, kumbaga kung meron tayong training in regards of the products, meron tayong training in regards of our personal growth, dapat din merong training for the technical, no? The technical aspect. Ito po yung pag-uusapan natin. Good evening, dear Rosie, alright? To all coaches, mentors watching from Australia. Ay, wow! Hi, Annabelle. Meron pala tayong Australia. Hello. I think I want to hear your story, ha? Kumusta po dyan sa Australia? No? Marami na ba tayong mga users dyan? Wow, may Australia tayo, may Hong Kong tayo, si Coach Abby. Ang dami nating mga sa iba't ibang bansa. Alright, so I think hindi ko na patatagalin kasi gusto kong ma-discuss na din yung mga bagay-bagay na gusto niyo malaman. And of course, hindi naman ako eksperto sa ganitong bagay. Ang magdi-discuss po talaga sa inyo is someone from the company, no? Some of you kilala na siya, some of you are not. So introduce ko siya sa inyo. Siya po yung sa technical support manager. So in terms of technical sa OTS natin, anything, no? About sa system ng OTS natin, nandyan po yan. Siya po yung in charge diyan. Alright? So, siya ay dedicated sa company since 2019. So, ibig sabihin, nung pag-start pa lang ng company, nandito na po siya. And Pioneer Excellence at We Evolve. Okay? So, are you guys ready? Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, wala kayong choice, ready na. Dapat talagang ready na kayo kasi mabilisan to. You have to focus. Kung meron kayong ballpen, papel sa gilid niyo or mabilis kayo mag-screenshot ng mga i-flash sa screen ni nitong speaker natin, do it. Why? Kasi para ma-review nyo po later. Alright? So, hindi na natin patatagalin. Tawagin na natin si Sir Joms. Sir Joms, pasok! Hello, ma'am. Hello po. Good evening po sa lahat ng viewers natin. Ayan. It's very good to be back, ma'am. Nag-aagawa na tayo sa signal dito. Saan banda ka ba sa Earth ngayon? Nandito ako ngayon, ma'am, sa LA. Ayan. Nasa LA po ako. Legazpi Albay. Legazpi Albay. Yan, alright, kamusta Sir po? Joms. Good evening po sa lahat. Yeah, sinabi ko na sa kanila, you are the technical support manager. So sa'yo, nasa iyo yung corona
ngayong gabi. And I'll give the table, the chair, and the floor to you. Lahat na ibibigay ko sa iyo to discuss the system to all our distributors. So, take it away, Sir Joms. See you later. Okay, thank you, ma'am. Thank you po. Okay, so good evening po sa lahat. Ayan, shout out po sa lahat ng viewers natin. Welcome to our training. Welcome to System Technical Training po. And then, so, our topic for today is about sa system natin, sa members panel. Ayan. And ina-navigate po natin yung ating system. So, let's proceed. First, syempre kailangan alam po natin yung landing page natin. And our landing page or our login page, is app.weglobal.net. So ayan, makita po natin siya dito sa screen. Okay? So visit nyo lang po siya. By the way, dun po sa mga nanonood ngayon, pwede po kayong mag-take ng notes or mag-save ng questions para po mamaya masagot natin. Kung may napansin po kayo or may naalala kayong na-encounter nyo, save nyo po para mamaya pag-usapan po natin. Okay? So now, dito po sa login page, napaka-basic lang po nito. Type lang po natin yung username and yung password. Ayan. And then, click login. Okay? Then next. So pag login po natin, ito po yung unang-una makikita natin. Ito po yung ating dashboard. Ayan, ito po yung home. Sa dashboard po, makikita natin dito yung complete name natin and yung type of account. Kung reseller ka, executive, gold, or silver, makikita natin dyan. And nandito rin po yung available points or yung available na income natin na pwede nating i-withdraw. And available wallet naman po para dun sa amount na pwede naman natin gamitin pang purchase. Okay? So sa mga hindi po nakakaalam, no, pwede po tayo mag-purchase dito sa account natin directly. Then the next one is ito pong secret keys. Intended po to para dun sa affiliated e-commerce platform natin. Ito po yung dropshipping website natin. At malapit na po siyang matapos. Kapag natapos na po ito, ibig sabihin, yung system po natin ngayon, itong ginagamit natin, is nakalink na po siya doon. Yung mga sales po natin doon, yung mga products na naibenta natin doon, automatically yung points po noon, papasok na siya dito. So, ganun po kaganda yung system natin. So, malapit na siya. And then, the next one is referral link. So, ito naman po yung link natin every time na mag-create tayo ng new account or may new directs tayo. And then, if you scroll down, yan, may additional po tayo dito na makikita. Ito po yung mga notifications naman, yung mga kailangan nating i-update sa accounts natin. Like the insurance beneficiaries and tax information, kung meron po tayong thing, kailangan natin i-set up. Okay? So, yun po yung makikita natin sa dashboard. And then, the next one is, punta naman po tayo dyan sa profile tab. Okay, dito naman sa profile tab, makikita po natin dito yung username and complete name. And meron din po tayo ditong edit profile. So dito natin papalitan yung contact details natin, yung mga personal informations like email, ayan, birthday. So dito natin siya papalitan. Then, the next is upload photo. Pwede po tayo mag-upload ng photo or profile picture natin. So para siyang Facebook na pwede tayo mag-add ng kumbaga DP yung tawag. Para mas madaling ma-identify yung ating account. So makikita rin po kasi yung picture natin ng mga uplines natin eh. So pag nakita nila yung picture, ay ano pala to? Makikita na nila. Then, address information po, of course, pwede nating i-update dito para kapag nag-order tayo, may nakaset na po tayong address automatic. Then, insurance beneficiary, pwede din natin dito i-set. And sa account security naman po, meron tayong makikita ditong change sponsor, no? Pero itong change sponsor po is pwede nyo siyang gamitin as long as hindi pa encoded yung account. Okay? Kapag naka-pre-registered pa lang siya. Kasi sometimes hindi natin maiwasan na mali yung makuha nating link or mali yung kumbaga sponsor na ano natin na nag-provide sa atin ng link. So, pag na-double check natin siya and napansin natin, pwede natin palitan. So, i-click lang natin to. Pero once na-encoded na po tayo, hindi na po natin pwedeng palitan. Okay? The next, change password. Yan, pwede rin tayo mag-change ng password dito. Update security PIN. Then, scroll down.
Yan. Dito naman po sa part na to, ito po, isa sa importante po. Make sure na ma-set up po natin tong check withdrawal and bank withdrawal details natin. Kasi every time na mag-encash po tayo, hindi po mag-a-appear tong dalawa. Ang naka-default na option lang po is isa. So mamaya papakita ko po kung ano yung isang yun. But ngayon po sa mga hindi pa po nakapag-set up, check nyo po yung account nyo kahit mamaya po. Kung na-set nyo na po ba or hindi pa po. Sa pag-set naman po, sa check withdrawal po, ilalagay nyo lang yung complete name and security PIN. Importante po yan for verification. And sa bank withdrawal naman po, need nyo po i-provide yung, syempre, bank details, yung Union Bank account po natin. Yun lang po yung pwede, yung Evolve Union Bank. So, itatype nyo lang po yung account number, account name, and you need to upload your picture or screenshot ng Union Bank po. Pwede yung ATM, and pwede rin naman po yung nasa Union Bank app. Kita rin po kasi doon yung ano natin account number. So, ayun po. For verification lang din po. Okay? Then, default user account, syempre ito po yung main account natin. Nakalagay po dito. Dito lahat pumapasok yung points and lahat ng codes. Actions history. So, lahat ng mga actions na ginawa natin sa account natin. For example, nag-change password tayo, nag-update ng security PIN, update ng contact number. So, makikita natin dito yan. And company policy, kung gusto po natin i-review yung terms and conditions or yung mga policy ni company, dito natin siya makikita. Okay? So, may question po ba tayo sa profile tab? Yan, clear naman po. Yan. Okay. So, moving forward po, dito naman po tayo sa My Account. Ayan. Okay. Under sa My Account, ayan, nandito po yung username natin, in wallet. Ayan, makikita po natin dito yung total profit na nakuha na natin. Nagto-total po siya dyan. Para lang po makita natin. Then, parent account, syempre ito yung sponsor. Placement account, kung saan tayo nakaposition kay upline or kay sponsor. Then, date encoded. Kung kailan tayo na encode. Then, sa right side naman, makikita natin yung type of account natin, kung gold, silver. Then, and nandito rin po yung, kumbaga, ano ba tawag dito? Dito natin makikita yung current product points natin for Product Patronage Program or PPP. So sa mga hindi pa po nakakaalam ng PPP or sa mga bagong pasok pa lang po. So itong PPP po, ano ba siya? So yung PPP po, ibig sabihin, for every month, you need to get at least 1 personal point. Accumulated po to sa lahat ng product reorders natin. So, every time na nagpe-purchase po tayo ng products, meron po siyang equivalent na points. So, yung points po na yun is nagagamit natin for ranking. And kailangan din po natin ng points para dito sa ating PPP. So, for example, nag-purchase kayo ng coffee. Yung coffee natin, Cafe Bueno, ang equivalent na points niya is 0.1. And sa PPP natin, ang minimum na point na kailangan is 1. So, I think 10, no? 10 Cafe Bueno ang kailangan natin para makapag-accumulate tayo ng 1 personal point. Pero hindi naman po Cafe Bueno lang, pwedeng iba-iba yan. Depende po sa inyo. And sa buong ano naman po yan, sa buong month. So bakit ba kailangan to? Para saan ba to, sir? So ang pinaka-description, maganda i-describe to is kung gusto mong kumita ng Unilevel and StirStep galing sa mga product reorders ng organization mo, you need to maintain at least 1 personal point. So for example, ngayong October 18. So hanggang October 31, kailangan magkaroon ka ng 1 personal point para sa susunod na buwan, sa November, mag-start ka kumita ng Unilevel and StirStep. Nagets po? Clear po ba doon? Okay. So, ayun. Kailangan mong magkaroon ng at least 1 point. So, dito mo siya mamamonitor po under your account. So, makikita nyo dyan, pag naka 1 point, naka 1 point na pala ako. Ibig sabihin po nun, okay na yung account nyo, ready na siya mag-earn ng Unilevel and StirStep for the upcoming month sa November. And mayroon din po tayo ditong label and nakalagay po dyan kung qualified na po ba kayo
or hindi pa. Yan. So until ano lang po to until October 31. Tama. Yun. Okay. So every ano po siya, monthly. Then, next is, ito po, meron tayong menu dito sa baba. Pag click po natin siya, ayan yung mga lalabas, merong enroll account. Kapag hindi pa po encoded yung account natin, so click lang natin enroll para ma-encode. Then, account binary and account tree. Mamaya po, i-discuss ko rin to. Ano na po kasi to, about na siya sa encoding. So, tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-encode. Referral list, nandito naman po yung mga nag-register under sa link natin. Makikita natin sila and pwede natin silang kontakin. So kung mahilig kang mag-share ng link and mahilig kang ipasa yun, then may mga nagre-register, dito mo siya makikita ngayon. And then, last is multiple accounts. So, ito pong multiple accounts, dito nyo po ngayon i-add yung mga accounts nyo. Kung multiple account holder po kayo. Okay? So, dito po siya. So, ito pong multiple accounts, ito yung solution natin sa mga nag-e-encash po na may multiple accounts. So, hindi na po kayo ngayon, kumbaga pa lipat-lipat ng account tulad nung ginagawa po natin before. Kung natatandaan nyo po, yung ATM natin, lilipat natin sa second account, mag-e-encash, tapos lipat na naman sa third, mag-e-encash. So, hindi na po ganun, wag nyo na pong gagawin yun. Ang gagawin nyo na lang is i-set up yung bank account sa main account, sa main account nyo. And then, add your other accounts dito po, sa multiple accounts. So, pag click nyo siya, ayan, ito po yung lalabas ngayon. Makikita nyo dito yung total wallet funds at yung main account. So, wala pa pong naka-add dito ngayon. So, papakita po natin yung tsura niya kung may in-add po kayo account. So, paano ba mag-add ng account? First, need nyo lang po i-click tong plus sign. Ayan, kita nyo po ba? Ayan. Dito po sa lower right corner, pag click nyo siya, automatic po, kailangan nyo po i-provide yung username ng account nyo and yung password, kung ano po yung i-add nyo. Okay? So, kailangan po, yung name nung second account nyo or other account nyo is same lang dun sa main. So, magkakaroon kasi ng problem. Okay? Once na na-add nyo na siya, click nyo lang po yung add account. Isa pag in-add nyo na siya, ayan, lalabas na po yung pangalawang account nyo. So, you need to do it one by one. So, kung 7 accounts po kayo, kailangan nyo siyang gawin 7 times o 15, ganun. Pero kapag na-add nyo naman po siya lahat, mas madali na po mag-encash, di ba? Compared dun sa palipat-lipat po kayo ng ATM. Okay, so ito po, makikita nyo na yung second account na in-add natin. Ayan. Nandiyan na rin po yung mga earnings niya, no? So, uni-level points, star step, etc. Makikita natin. So, nandito na rin po yung transfer points. May makikita po kayong blue button dyan, nakalagay transfer points. So, kapag click nyo siya, automatic po yung points na ita-transfer nyo is pupunta na dun sa main account natin. So, pwede na natin siya encash directly dun sa main. Okay? So, pwede rin natin siya i-remove just in case may ipapalit tayo account or gusto lang natin siya i-remove. Okay? So, any questions po dito sa multiple accounts natin? Nagets po? Nagets po ito? Yan. So, baka po may mga downlines kayo na multiple accounts. So, pwede nyo po itong sabihin sa kanila kung hindi pa po sila aware. Okay? Then, the next one, balik po tayo sa main account. Balik po tayo sa my account. Under sa my account, meron po kasi ditong hidden option. So, kailangan po natin siyang i-drag. Ayan, para lumabas. So, I think sa mga old members po, alam na to. Ayan. Drag lang po natin. Then, lalabas po yung options. Yan, meron po tayong makikitang view, upgrade, and transfer points. Sa transfer points po, pwede kayo directly na mag-transfer. Kung main account po naman po yung naka-login, pwede na kayo directly mag-transfer and then makapag-encash. Okay? The next, upgrade. Kung gusto nating i-upgrade account natin, kung silver account holder po tayo, click lang natin yung upgrade kung gusto natin mag-upgrade sa gold. Ayan. The next one is view. So yung view naman po, kung gusto natin makita yung complete details ng account natin.
Siyempre, gusto natin malaman ano ba yung status ng binary tree natin and yung mga organization natin, kung ano yung, ilan na ba yung pair ko. Yan. So, click lang natin to. Pag click natin yung view, yan, makikita po natin yung account information. Sa account information po, nandyan yung account name, account type, kung ano po yung nakikita natin sa my account. Ayan, step level. Kung may rank na po tayo, dito siya makikita. Kung elite tayo, master, grandmaster, ayan. Parent account name, sino po yung sponsor, placement account name, saan po kayo nakaposition sa sponsor nyo. And then, total direct. So, dito din natin makikita. Personal points, dito rin. Group points, and then, date encoded, kung kailan tayo na-encode. And then, dito rin po natin makikita yung binary information natin. Sa binary information po, yan, nandyan yung name natin, and binary type, kung gold, silver, and payment type, kung paid tayo, and meron kasi tayong CD or commission deduction type na account, and meron din tayong FS, yan, sa mga naka-hold niyan. And then, nandito rin po yung total left points and total right points. So, ito pong total left points is, ito yung, dito natin makikita kung yung left points ba natin yung malakas or yung right points yung malakas. Kasi makikita natin kung mas mataas yung points ng kabila kaysa sa kanan, syempre, nakikita natin na nasan yung weak leg natin. Then, available left points and available right points. Dito naman po natin makikita kung may babanggaan ba. Ayun, yun pala yung term doon. Paparesan or babanggaan. Kung may nakita tayo dito sa left points natin na, for example, 2,000 or 3,000 points. Tapos sa right naman is 0. Ibig sabihin, sa right tayo maglalagay para bumangga dun sa left. Okay? Diyan natin siya mamamonitor. Then next is total pairs. Total pairs, dito naman po natin makikita kung nakailang pair na tayo simula po nung una. So nagto-total po siya dito. And then current pairs naman kung nakakailang pairs na ba tayo, and pairing limit po. Etong pairing limit po is meron tayong dalawang cycle, which is AM and PM, no. So para mas ma-monitor natin siya, meron tayo ditong label. So makikita natin may current pairs tayo, for example, nakaka-10 na tayo, and yung pairing limit natin is 25, so konti na lang, mamamonitor natin siya, and malapit na tayo mag-limit. The next one is capping points limit. Ito naman po is para sa mga silver account holders, kasi yung silver account po natin, alam naman po natin na may capping points limit siya. Ang capping points limit po natin is 90,000 sa mga silver account holder po. Sa mga hindi po nakakaalam is 90,000. So, para saan ba yung 90,000 na yun? So, in order na kumita ka beyond 90,000, pwede kang mag-purchase ng another silver. Kumbaga, mare-reset yung capping natin na 90,000. Within, ano po to I think within a month, or basta ma-reach mo yung 90,000. Pero bago mo naman to ma-reach, may may mag-a-alert. Let's say 80,000 ka na, mag-a-alert siya, makikita mo sa account mo na need mo na mag-upgrade ng gold or mag-purchase ng another silver para ma-reset. Okay po? Yan. So, ayan. Sa mga account na silver po. So, mas okay kung mag-upgrade na po kayo kung syempre kung kumikita na po kayo ng ganun, di ba? So, sayang naman kung bibili po kayo ng another silver account, no? Yan. Then, the next one is total pairs. Ito po, para naman po dun sa product GC natin. Meron tayong total pairs and available pairs. Dito po natin makikita. Yung available pair po, makikita natin yung pwede natin gamitin kung ilan pa ba yung natitira natin. The next one, total earned points. Dito natin makikita yung magkano na ba yung kinita natin sa binary. Dito natin siya mamamonitor. And then, the last is, ito po, yung mga monitor lang, ano po natin, label po natin kung enable na yung binary natin, kung nag-earn tayo sa direct referral, and then yung date encoded po. Yan. Then, the next one, kapag in-scroll down po natin, makikita rin po natin dito yung account funds. Yung mga earnings po natin, may mga pinapasukan po yan. Hindi po siya nagsasama-sama po agad sa isang wallet. So, naka-breakdown po siya. So, mamaya tuturuan ko po kayo paano mag-transfer din. Then, of course, view daily.
nandito po yung view daily natin. Siyempre, kailangan nating malaman kung kailangan natin makita ano ba yung mga performance natin. Kung sa isang buwan, magkano ba yung kinita ko? Sa isang linggo ba, ilang points ba yung pumasok sa akin? So para makita natin siya, kailangan lang natin i-click tong view daily. Okay? Under po to ng my account. The next, account organization. So yung ano po natin, yung mga downlines po natin, dito natin sila makikita, yung mga details nila. Okay? So, yan. So clear po tayo. Ayun po yung mga details and mga information na makikita natin dito sa my account. Okay? So, clear po? May question po tayo sa my account. Okay. Ayan, clear po, Ma'am Rose. Okay, thank you po. So, proceed po tayo sa next. Okay, dito naman po tayo sa my wallet. Under sa my wallet po, nandito po yung available wallet natin. Ito po yung ginagamit natin kung gusto natin mag-purchase dito sa account natin. So, dito po siya babawas. Okay? Then, available points. Ito naman po yung mga na-transfer na natin na points. Galing to dun sa Unilevel, StirStep, Marketing Direct Referral. So, makikita na natin siya dito. And ready na siya for encashment. Then, the next one is current request withdrawal. Kapag nag-encash tayo, makikita natin dito kung approved na po ba or hindi pa encashment natin. And then, the last one is yung history po. Makikita natin dito yung total wallet, total points, ilan na ba yung na-withdraw natin, ilan na ba yung tax na nabawas. Ayan. And then, makikita nyo po dito sa right side, may menu. Pag kinlik natin siya, may makikita pa po tayong mga menu dito. So, nandito yung transaction history. Kung gusto natin makita yung mga transactions na nagawa natin before dito sa account natin, tulad ng encashment, mga earnings natin, mga deduction, yan. Dito natin makikita. And then, codes list, syempre kapag ka may mga pinurchase tayong packages, may codes yun. Dito natin siya makikita. Or kung meron naman tinransfer sa atin na codes galing sa ibang member o upline natin, dito natin siya makikita. Voucher list, soon magkakaroon na rin po tayo nito, but right now, inaantay lang po natin matapos yung X3 packages natin kasi may voucher po yung nakasama. Sa PNG, meron na po nito. No? Nagagamit na nila. And then, the next one, transfer account points. Ito po yung sinasabi ko kanina na yung mga earnings natin, nakakategorize po siya. So, bago po natin siya ma-encash, kailangan muna natin siyang hugutin. Then, purchase wallet list, kapag kapag nagpondo po tayo sa wallet natin, which is yung available wallet, yung sinabi ko kanina na pwede natin gamitin pang purchase. So, makikita natin dyan yung history. And then, purchase wallet, kung mag-purchase wallet po tayo, sa mga store account natin dyan, yung mga Stockies, Hub, familiar na po sila dito kasi sa store panel po, laging nagpe-purchase wallet sila. Ayan, bago sila mag-purchase. Then, claim PIP pair. So, dito rin natin ma-claim yung PIP pair natin, yung mga product GC. Request withdrawals. Ayan, dito rin tayo makapag-encash. And then, yung mga programs po natin and promos ni company. Okay? Then, punta po tayo dito kay codes list. Ayan. Under kay codes list po, ayan, dito po natin makikita yung list of codes natin or yung mga available. Ito pong nakikita nyo sa screen ngayon, yung may cross. Ibig sabihin, yan po yung code na nagamit nyo na. Okay? Pero kung meron po kayong mga existing codes pa po dito, lalabas po siya dyan. Like silver, gold, makikita nyo po siya dito. So, paano siya i-transfer? So, click nyo lang po dito sa bandang baba. Ayan, may makikita po kayong transfer codes. After nyo siya i-click, ayan, lalabas po ngayon yung code type. Pwede nyo i-select manually yung codes or pwede nyo pong i-click kung ano yung package na gusto nyo kasi minsan marami tayong codes. So, para hindi tayo malito, hindi tayo magkamali ng pagpasa, i-click lang natin kung gold lang ba yung gusto nating makita or silver. Ayan. Ayan. Then select activation code. Input nyo lang po yung username, security PIN, and then transfer code. Okay. Next is transfer account points naman po. Sa transfer account points, ito po yung unang gagawin natin before tayo mag-encash. Or pwede nyo na po itong gawin kung gusto nyo na pong tawag dito,
mamix yung mga income nyo kasi galing po siya sa iba't ibang category po ng earnings. So, pwede nyo siyang i-transfer na and then hindi naman po siya mawawala. Nandun pa rin siya sa wallet nyo para lang makita nyo siya agad. Pero kung hindi naman po, okay lang. Nandito lang po siya sa inyong transfer account points. So, dito po siya lalabas once na ma-transfer natin siya. And then, ito po yung isa-select natin para makita natin yung iba't ibang earnings natin. Then, amount, tatype po natin yung amount, kung magkano. Security PIN, kailangan po yan. And then, transfer account points po. So, pag kinlik natin yung marketing unilevel, ayan, may makikita po kayo ngayong drop-down list. Kita nyo po ba? Ayan, medyo maliit lang siya dito sa live natin. Pero, makikita nyo po dyan, meron dyang Stir Step, Direct Referral, lahat po ng rewards, binary, unilevel, and Stir Step sa product. So, makikita natin siya dito. And then, meron po pala tayong minimum dito, no? Ang minimum po natin sa pag-transfer ng points is 500. Yun lang po. So, kung meron po kayong 500 below, hindi nyo pa po siya makukuha or matatransfer. Okay? I think yung product unilevel naman po yung pinaka-ano dyan. Kumbaga, magbe-below 500. Based sa ano po, based sa mga experiences ko. Kasi, syempre, yun po yung mga earnings natin sa mga pre-orders ng organization natin. Then, but the rest, makikita nyo po siya, madali nyo siya i-transfer. Okay? Then, moving forward po, after nyo mag-transfer, ayan, for example, nakapag-transfer na po tayo ng points, pwede na tayo mag-request withdrawal ngayon. Sa pag-request withdrawal po, makikita natin dito sa taas yung points na na-transfer na natin and ready to encash na. Then, dito sa encashment po, ito po yung sinasabi ko kanina kung bakit importanteng i-set up po muna natin yung withdrawal check and yung bank details natin. Yung dun po sa profile tab, so make sure na naka-set up na siya kasi kung hindi po siya mag-a-appear dito. Ang mag-a-appear lang po dito is itong product voucher. So, i-discuss ko lang po isa-isa to para at least mag-idea po tayo. First is ito po yung withdrawal through check. So, ito pong withdrawal through check is merong minimum. Okay, may minimum po to Ang minimum po niya is 3,500 po. So, below 3,500, hindi po natin siya ma-encash as check. Kahit i-try po natin yan, hindi po tayo makakapag-proceed, mag-error po siya. And then, may nakalagay naman po tayong details dito. It usually takes 2 to 3 working days po. Ibig sabihin, hindi siya agad available. Pwede po kayong kumontak muna sa office natin para i-make sure na available na siya before tayo magpunta. Ang cut-off naman po niya is every Wednesday. And ang releasing ng check or ang claiming naman ng check natin is every Saturday. Ibig sabihin, tulad ngayon, Wednesday po ngayon, ibig sabihin ngayon yung last day sa mga mag-e-encash po ng check, ngayon yung last day natin. Kapag na-encash niyo siya ngayon, pwede niyo siyang i-claim ngayong Saturday, ngayong darating na Saturday po. Pero kung hindi po kayo umabot, kung bukas po kayo mag-e-encash, ang claiming na po niyan is by next Saturday na po. Ayun po. Gets po? Okay? Yan. The next one is bank withdrawal naman po. Or ito po yung ginagamit natin usually, kapag yung encashment natin is gusto natin pumasok sa mga Union Bank account natin. So, meron po itong one-day process and Monday to Friday lang po. Ibig sabihin, hindi kasama yung weekend. So, banking days po tayo. Kapag nag-encash kayo ng Friday, Monday nyo na po siya makuha or Monday na siya papasok. The last is product voucher. Ito po yung option natin kung gusto natin gamiting pang-purchase yung income natin or yung encashment natin. Yan po yun yung product voucher. Sa mga nagtatanong po kung paano gagamitin yung income as pambayad or pang-purchase ng order, ito po, kailangan nyo po muna siyang encash kasi considered pa rin po siya as withdrawal, request withdrawal. Hindi po siya pwedeng directly na gamitin, okay? And then type nyo lang po, after nyo po i-select yung method na gusto nyo, type nyo lang po yung amount na gusto nyong i-withdraw and security PIN. And before nyo po i-click yung request withdrawal, i-review nyo po muna kasi yung mga encashment natin is meron po siyang 10% tax and transaction fee.
So baka idiretso nyo po na request withdrawal. For example, nag-type kayo ng 1,500. Hindi po 1,500 yung makuha nyo. Kasi ide-deduct po yung tax and transaction fee. Pwede nyo naman pong itry yan. Pwede kayo mag-enter na account. Then may kita nyo po, naka-automatic naman po siya na magko-compute before nyo po i-request withdrawal. Okay? Yan. Yan. Then click request withdrawal pag okay na po. Okay. Then the next one, purchase wallet. So ito naman pong purchase wallet, kung gusto nyo pong magpondo dun sa wallet nyo para anytime pwede po kayo makapag-purchase. Kasi ang process po natin, di ba, is payment first. So every time na nag-purchase tayo, at the same time, nagta-transfer din tayo ng payment sa company. And then yung payment natin, meron siyang process bago siya ma-approve or bago siya ma-confirm. So kapag nag-purchase wallet po tayo and na-confirm siya, yung amount na dineposit natin, nandito lang siya sa account natin. Hindi na tayo mahahassle kung just in case may kailangan tayong bilhin agad or may hinahabol tayo. Hindi na dadaan sa verification yung payment natin since nag-advance tayo or nag-purchase wallet tayo. Kumbaga, pinunduhan natin yung account natin. So after nyo mag-purchase wallet or after nyo mag-transfer, punta lang po kayo dito sa account nyo, then click purchase wallet, type nyo amount, select nyo po yung payment method, kung GCash or kung saan kayo nag-transfer, reference number, and make sure na yung reference number na itatype po natin is same po dun sa sa proof of payment na provide natin. Kasi i-verify yan, once na may mali, i-reject pero kukontakin naman po tayo just in case. Payment date, and last is you need to upload your proof of payment. Ayan. After nyo po i-upload, click nyo lang yung purchase wallet and then wait nyo na lang po siya ma-approve. Kapag na-approve na siya, ready na po kayo mag-purchase and pwede nyo na siya gamitin anytime. So depende na po sa inyo. At least meron po kayong nakapondo, no? Hindi na kayo ma-hassle na tulad nung kapag may bibilin and then tsaka lang kayo magta-transfer. So lalo na kapag through bank yung payment natin kasi it will take about 24 hours before ma-verify. So antayin pa po natin yun. So mas maganda kung meron na tayong naka-prepare dito sa wallet. Okay? Yan. Then the next one is claiming ng PIF pair naman po. Under pa rin po ito ng wallet natin. Sa mga naghahanap po kung paano i-claim yung PIF pair, punta lang po kayo ng wallet. Yan. So dito nyo makikita yung available PIF pair natin and yung total PIF pair. So sa available PIF pair po, ito lang po yung pwede natin gamitin. So or yung mga natitira nating product GC. Then yung current niya po, pairing, mag-a-appear na po siya dito kung nakakailang product GC na po ba kayo. Ayan. Then if you scroll down, makikita nyo po dito yung iba't ibang set ng product natin. Meron tayong 5 set. Set A, Set B, Set C, Set D hanggang Set E. So si company po, ang pre-provide niyang policy dito sa pag-claim is kailangan niyo po siyang i-claim alphabetically. Okay? So ibig sabihin, kapag magki-claim po kayo, ang unang lalabas is yung Set A. Kung mapapansin niyo po, naka-highlight dito yung Set A. Then yung ibang set naman po, parang kailangan niyo pang i-unlock. Pero pag na-claim nyo po itong set A, automatic po, papalit po yung set B. And then pag kinlaim nyo yung set B, sunod naman yung set C. So ganun po siya. Meron na po siyang naka-predetermined na package. Depende po kung ano yung previous na na-claim nyo. Okay? Then makikita nyo rin po dito yung requirements bago makapag-claim. So ang nakalagay po dito is 3 product vouchers. Ibig sabihin, kapag meron na po kayong 3 product vouchers or 3 product GC, pwede na po kayo mag-claim ng isang set. Okay, gets po? Yan. Then, dito rin po natin makita yung programs and promos ni company, like yung SCAP pala. SCAP natin, dito natin siya makikita kung ano na ba yung mga nare-reach natin or mga natatapos nating requirements or natapos na ba natin siya and pwede na tayong mag-claim. Yan. So, may questions po ba tayo dun sa under ng My Wallet? Yan. Kamusta po? Nakakasabay po kayo lahat? Clear naman po?
bago po tayo magpunta sa ating next topic. Ayan. Good evening po sa lahat ng bagong pasok. Ayan. So wala naman po. Ayan. So now, punta po tayo ng shop. Ayan. Dito po sa account natin, meron tayong shop. Pwede tayo mag-purchase dito. Meron tayong iba't ibang category ng mga products. Sa packages, nandito rin po. Ayan. Sa featured products natin, makikita natin dito. Pero kung gusto po nating makita yung complete set ng products natin, click lang po natin yung view all. So para mag-appear na siya. Kapag may order po tayo, make sure na i-add to cart natin. And then kapag na-add to cart natin siya, lahat ng mga bibilhin natin, click lang natin yung menu. And then may makikita tayong view cart or pwede nyo pong i-click na lang yung icon na basket. Ayan po. Sa may top right corner po. May makikita tayong icon na parang basket dyan. So pwede natin siyang i-click. Kapag kinlik natin siya, ayan mo. Automatic po makikita na natin yung cart natin. So nandiyan na po lahat ng in-add to cart natin. If meron pa po tayong i-add na products or packages, balik lang po tayo dun sa shop. Dito po sa cart, makikita natin yung mga products and quantity. Then, makikita rin po natin dito yung add shipping information. Kung yung order po natin is for shipping, make sure na mag-add po tayo dito. Wag po natin kakalimutan kasi kapag na-miss po natin yan, yung order natin, yung status niya is automatic magiging for pick up po siya. Nasa office lang po siya. Then hindi natin alam, siguro antay tayo na antay, akala natin na for delivery siya. Yung pala hindi tayo nakapag-add no ng shipping information. So make sure lang na meron tayong ma-add. And then dito naman po sa subtotal and grand total natin, makikita natin yung total amount. So sa total amount po pala, kapag yung subtotal natin is nag-reach ng 4,000, ito po take note po importante po to. Sa ordering po natin, meron po tayong free shipping. Free shipping sa mga product reorders po. Kapag yung orders natin is umabot ng 4,000, automatic free shipping na po siya. Wala pong lalabas na shipping fee dito. Okay? Any products po yun basta umabot ng 4,000. Pero kapag po nag-add tayo ng package, any package po, doon lang po nagkakaroon ng shipping fee. Pero yung shipping fee naman po natin is naka-base lang dun sa package. Labas po yung products kasi yung products po natin is pasok sa free shipping. Kuha po. Clear po tayo dun makikita po natin dito sa sa grand total natin, may naka-add na shipping fee kung yung products reorder natin is hindi umabot ng 4,000. And then kapag naman po umabot siya and nag-add tayo ng package, kukontakin po tayo ng ating admin, si Sir Kim po. Kukontakin tayo para dun sa shipping charges niya kung magkano. Okay? Kuha po tayo dun Then, continue to check out once na okay na po. Okay. Yan. Kapag click po natin yung checkout, pupunta po tayo ngayon sa payment section. Sa payment section po, pwede tayo maglagay ng remarks. Yan. So, kung may delivery preferences po tayo, special request, yung common thing po na nakikita ko dito is yung naglalagay po sila dito ng remarks if available na ATM nila. Kasi yung ATM natin, pwede nating i-apply online kahit nasa bahay lang tayo. Then, kapag ka-available na kasi yung ATM natin, dito siya dinadala sa head office. So, para dun sa malalayo na hindi pa nakiklaim po yung ATM nila or baka nandito na po, kapag may order po kayo, pwede nyo po ipasabay yung ATM nyo para hindi na po kayo maglabas pa ng another charge para sa shipping fee po. Para lang dun sa ATM. Okay? Pwede nyo po dyan i-remark. Pwede nyo ilagay yung name nyo and then kung available na ATM, ipasabay, ganun. Pwede po yun. Okay? Then, scroll down po sa bandang baba. Ito po. Sa payment section, may dalawang option po tayo. Yung isa po is payment through payment through Webull Wallet. So, ito po yung sinasabi ko na pwede nyong pondohan. Yung anytime na pwede nyong gamitin. And then, the next one naman is payment through bank partners. Ito po yung kapag every time na bumibili kayo and nagta-transfer,
diretso purchase na po kayo. Yun nga lang, kailangan nyo pong i-upload dito or i-input dito yung details ng proof of payment nyo. And then, i-approve pa po ito na admin. So parang mas madali yung payment through Webull Wallet, di ba? Kasi diretso na siya eh. Kapag kinlik nyo po itong payment through Webull Wallet, wala na siyang verification. Check out niya na lang siya and then within the day or ilang oras lang ma-approve na siya. Papasok na agad yung point sa inyo or code. Unlike dito sa payment through bank partners natin, so ito yung common na ginagawa natin, but it will take some time no bago siya ma-approve. Okay? Need lang po natin i-enter yung payment amount, anong bank yung pinag-transferan natin, kung GCash, and reference number, payment date, of course yung image, kailangan ulit natin i-upload, security PIN, and then click checkout. Okay. So yun po yung pag-order natin ng products and packages under sa account natin. Ayan. Okay, so clear po tayo. Tapos na po tayo ngayon sa navigating our system. So may questions po ba tayo doon? Before tayo mag-proceed sa susunod na topic. Ang next topic po natin is how to encode new directs. Ayan. So isa po to sa mga kailangan matutunan natin, no? Ayan. Okay pa po ba kayo? Nakakasabay po tayo lahat? So, kailangan po natin itong matutunan. Siyempre, yung mga directs natin, kailangan din nilang matuto kung paano mag-encode. Tama? Tulad nga po nung sabi ni Sir Mike Tan kagabi, technically may upline ka, pero hindi pwedeng all the time is nakaano ka sa upline mo. For example, may encode ka, si upline na naman yung mag-aano. So, kailangan nating matuto. Okay? So, ready na po ba kayo para sa next topic? Okay po. So, mag-share lang po ako. Gagawin po natin yung encoding ng live po para mas maintindihan po natin. Okay. Ayan. Ay, ayan po. Ayan. So, kita nyo na po yung screen ko. Wait ko lang po kung makikita nyo na. Ayan, okay. Kita na. Okay. Ayan. So, ito po. Ito yung login page natin. And then, papakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-encode ng new directs or mag-encode tayo ng new account. So, first, kailangan natin ilagin yung account natin. Ayan. Okay. Once na makalagin po tayo, hanapin lang po natin yung get referral link. Ito po. Click natin siya. Automatic na po yung makakopy. Kung ano po yung link natin, successfully copied na po siya once na kinlik natin siya. So, anong next na gagawin natin? Ang gagawin natin is, kailangan natin mag-open ng another window or another tab. And, ipe-paste po natin yung link na nakopy natin. So, ito po ilalabas. May makikita po kayo ngayong fill out form. So, ang advice ko po is, mas okay po siguro kung laptop or desktop yung gamitin natin sa pag-encode para at least hindi medyo risky yung pag-encode natin. Kasi kung mobile phone po yung gamit natin, medyo baka malito po tayo, no? Pwede naman po tayong mag-encode sa phone. Yun nga lang, kailangan mas maging po tayo, maingat sa pag-encode dun. Okay? So ito po yung makikita natin. Need lang po nating i-fill out to kung ano po yung details ng i-encode natin. Let's say, meron tayong i-encode na another account natin. Pang fourth na to. Type lang po na. Lalakihan ko po Ayan, para mas makita. Parang maliit siya sa live. Type lang po yung username natin. Kung ano yung set natin na username para dun sa taong i-encode. Then the email. Yan, may nakaset na ako. Pwede po yan. Password. Yung mga tinatype nyo po pala, or yung mga sineset nyo,
pwede nyo na siyang i-note or i-save para just in case malimutan nyo siya, pwede nyo siyang balikan. Okay, country location, first name, yan. Gender, birth date, and mobile number. Yan. Before po natin siya i-proceed sa registration, double check lang po natin lahat kung tama yung mga details and make sure na naka-note na po siya sa atin. Once na okay na, click lang po natin yung register we account. Oops, wait. Oops, magkakaroon lang po tayo ng konting technical problem. Try ko po ulit siyang i-register. I think ibang account naman. Yan. Name. Okay. Yan. Okay lang po ba kayo dyan? Nakakasunod po kayo? Yan. Sorry. Yan. So once na nag-okay na po yung registration natin, na-click na natin yung register we account, ito po ilalabas. May makikita po tayong congratulations and you have successfully registered an account. So pwede na natin i-login yung account ngayon. Pero yung account po is hindi pa po encoded. Ito po yung tinatawag natin na pre-registered. So i-login po natin yung pre-registered account natin. Yan. Makikita po natin ngayon, ang nakalagay sa kanya is not enrolled. Once na nag-login po tayo, and ito yung pinakaunang time na nag-login tayo, may lalabas po ditong terms and conditions ni company and yung policy. Sorry, ayun po yung lalabas. But sometimes hindi po siya lumalabas, kaya kailangan nyo po i-refresh yung page. Yan. Pag ni-refresh nyo siya, ito po yung makikita natin. Makikita po natin yung company policy handbook. Okay. Click lang po natin yung I agree. And pag na-click na natin siya, makikita na po natin yung account natin, yung full name, and yung details. Free account and not enrolled po. Ang unang-una po natin gagawin, ito po, set your security PIN first. So, kailangan po natin set yung security PIN natin. And after po natin ma-set, make sure na naka-note po ulit yan sa atin. So, tatlo po yung kailangan natin i-note. Una, yung username nung na-create natin. And then, password, and then security PIN. Tatlo po. Username na kinreate, password, and security PIN. After po niya ma-create, pwede na po nating i-enroll yung account or i-encode. So, paano na po siya i-encode? Ito po. Saan po manggagaling yung code ngayon? Yung code po is pwedeng manggaling dun sa apply nyo and then i-transfer dito sa bagong gawang account or pwede po dito sa mismong account na kapag nag-purchase. Pwede na po kasi itong mag-purchase agad eh. So, pakita lang po natin yung ano niya, code niya. So, for example, yung code po is manggagaling sa upline or dun sa isang account natin. Kasi mangyayari po niyan, ang nakabukas po na tab sa inyo is dalawa. Yung unang tab is yung main account nyo. Siyempre, dun nyo po kinuha yung referral link. And pangalawa, magbubukas kayo ng another tab para naman i-paste yung account na i-encode nyo. So, balik po tayo dun sa main account natin kasi nandito po yung codes. Dito manggagaling yung codes. So, kita nyo po yung screen ko, meron akong dalawang dito, tab. Yung isa, ito po, main account. So, punta lang po kayo dito sa wallet. And then, click nyo po yung code list. Yan, makikita nyo po yung code ko. Meron po ako ditong existing na isa. Transfer ko lang po yan. Transfer codes. Select code. Input ko lang po yung username kung saan ko po ipapasa yung code. Remember po sa pagpapasa ng code, make sure na yung papasahan natin na username is tama. Although yung code naman po natin is hanggat
hindi siya nagagamit or hindi pa siya na-use, pwede nyo siya ipasa. Pwede nyo siyang ipasa-pasa kahit kaninong account. Basta hindi pa siya nagagamit. Pero kailangan tama na syempre yung username na malalagay natin dito para at least hindi tayo magka-problema. Yan. So, enter ko lang to. Transfer code. Okay. Then, makita nyo po, wala na yung code dito. Ibig sabihin, na-transfer na po siya doon. So, balik na tayo ngayon doon sa next account natin. Ayan, nandito na tayo ngayon. Sa bandang baba po, meron ditong enroll account. Ayan po, makikita natin siya. Click lang natin siya. Yan. Ito na po yung makikita natin sa enroll account. Meron tayo ditong activation code. Pwede natin i-select kung gold or silver yung gagamitin. Sa account name, di na po natin siya may edit. So, okay lang yan. I-leave nyo lang po siya. Then sa parent account name, double check nyo lang po. Ito na po yung last time na double check nyo yung sponsor kung tama. Kasi kung na-encode na po natin siya and mali yung sponsor, hindi na natin siya mare-revert. Okay? And then, ito po yung pinakakailangan natin. Yung account tree and binary tree position. So, saan natin ito makuha? Makuha natin to doon po sa upline. Siyempre, doon sa sponsor. Kung saan natin siya ilalagay. So, balik ulit tayo doon sa main account. Okay, nandito po ulit tayo ngayon sa main account. And balik ko lang po sa dashboard. Ayan, nasa dashboard tayo. So, saan makikita sa main account yung account tree? Dito siya sa my account. And then, click lang natin itong menu sa baba. Ito siya. Ito yung diniscuss ko rin po or nakita nyo kanina kung natatandaan nyo po. Nandito yung account tree and binary tree. So, unahin natin yung account tree. Click natin siya. Yan, makikita nyo po dito, meron ng dalawang naka-encode. So, ito pong account tree natin, sa mga old members po natin, familiar na sila dito, no? Pero sa mga bago pa lang pong members natin, ito pong account tree natin is, ito yung ginagamit natin for unilevel and star step natin. And sa ranking. So, ito po yung sinusunod na system. Dalawa po kasi yung tree natin, isang binary tree and isang account tree. So dito po pumapasok yung mga product unilevel, so yung mga under ng organization nyo, pababa yung mga binibili nila. Ito po yung sinusunod na system, pataas. Pataas sa inyo. Kaya importante rin pong maayos yung pag-position nyo dito. Let's say meron tayong i-reach na rank, meron tayong elite na rank. Sa elite na rank, meron tayong requirements na 10 directs and 10 personal points. Yung 10 directs natin, naka-base po dito sa account 3. Okay? Every time na mag-encode tayo, kailangan din ng account 3. So, paano siya babasahin ng system? Paano babasahin ng system yung 10 directs? So, ganito po siya. May makikita po kayo ngayon dito, 5 lines, 5 set. Yan po, yung mga bilog-bilog na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So kapag napuno nyo na siya, ibig sabihin, naka-5 directs na po kayo. Saan nyo ngayon ilalagay yung additional na 5? Kasi 10 yung kailangan sa elite eh. So para mailagay nyo yung additional na 5 pa, kailangan nyo na siyang i-spill over. Gets po? Wala po kasi tayong pang 6 na line, hanggang 5 lang. So paano siya i-spill over? Buksan nyo lang po yung naunang i-encode nyo or kahit saan po na may na-encode na. Kasi puno na po eh. So kailangan nyo lang siyang i-click. Pag kinlik nyo siya, another set of 5 po yun. Kuha po. Ayan. So, another set of 5 siya. So, ganun din po dito sa 2. Makikita nyo po dito, meron ako naka-encode, another set of 5. Technically, direct, ano nyo pa rin siya, kayo pa rin po i-apply niya. Naka-spill over lang po siya dun sa taong nauna nyong ilagay. Sa inyo pa rin po papasok yung mga unilevel niya. And then, okay, kakopy po tayo ng position. Ayan. Dito ko po ilalagay ngayon tong encode natin dito sa line 3. Click nyo lang po yung code. Ito po. Pag click nyo siya, automatic na po siyang makakopy. Pag nakopy nyo na siya, balik po tayo dun sa account natin na i-encode. Ito po. And then, i-paste lang po natin yung code. Huwag nyo pong itatype manually ah. Huwag nyo po itatype to. Kunyari, nakita nyo po to. Then, babalik kayo din itatype. Huwag po kasi possible magkamali po kayo. Copy nyo na lang po. And then, balik dun sa account. Then, paste. Then, pag okay na, next naman is binary tree.
Click lang po yung binary tree. Balik tayo dito sa my account. Ayan. Dito po sa binary tree, mas madali to kasi left and right lang naman. So, kung saan po kayo maglalagay or saan nyo kailangan, dun lang po tayo magkakopy ng position. So, click lang natin yung right kung sa right. Then, balik tayo dun sa account na i-encode natin. Paste lang natin yung link or yung code, sorry. Then, enter natin yung security pin. Gets po? Ayun po yung dalawang kailangan, account tree and binary tree. Once na okay na siya, yan, click lang natin yung add account. Pag-click natin yung add account, automatic po, makikita na natin yung account natin na encoded na siya and gold. Pag chinek naman po natin yung main account natin, refresh lang po natin siya. Yun, makikita na natin yung 1BC na username. Yan. Makita nyo po? Encoded na siya and pwede nyo nang ibigay dun sa new direct nyo yung account kasi encoded na. Ganon din po sa account tree pag bumalik tayo dito sa account and then chinek natin yung account tree, makikita natin siya dito sa line 3 natin. Sa number 3, makikita natin siya. Nandito na yung picture niya or yung name niya. Okay. So, ayun po yung process natin sa pag-encode ng new account or ng new directs. So makikita po natin dito sa account natin na mag-earn din po tayo. So papasok siya dito sa account, sa view. And then sa pinakababa po nitong my account natin, nandito po lahat ng last 20 income transactions. Okay. So makikita niyo na siya diyan, papalo na po yung papalo na po yung direct referral niya sa binary and yung matching point. Okay po. So, ayun po. Tapos na po ako sa pagturo sa inyo ng paano mag-encode ng new accounts and direct. Sana po meron kayong natutunan sa akin ngayon and sobrang saya po kasi ngayon na po ulit ako nakabalik sa pag-train ng ganito. Sobrang habang panahon. And thank you po. Ma'am Rosie, Ma'am Tin. All right. So thank you so much, Sir Joms. No, ang daming learnings. All right. So thank you. Okay. So, meron po ba kayong kinabahan ka, Sir Joms? Kinabahan ako kasi lagpas napahaba yan tayo. Okay, walang problema. Anyways, na-deliver naman po natin yung dapat nating i-deliver for tonight and I am happy for that. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po ninyong i-comment, no? Para at least po may masagot pa habang nandito pa si Sir Jones. Anyways po, sa mga wala pang ATM, pwede po kayong magpa-process ng ATM natin dito sa office. Pwede nyo i-message din si Sir Joms about it. Merong mga requirements, of course. Fill up nyo lang yung form. And ang kagandahan ng ATM natin, kasi union bank tayo, so online, makikita talaga kung pumasok na ba yung encashment ninyo or hindi. Okay? And kung halimbawa naman, ito is just a suggestion. Kung halimbawa naman, nakaka-join nyo pa lang, hindi pa kayo kumikita, wag na po muna kayong magpagawa ng ATM. Okay, wag na po muna kayo magpagawa ng ATM. Ipunin niyo po muna. Tapos, pagka kumikita na, nakakapag-build na, saka na po kayo magpa-ATM kasi pwede naman kayo magpa-check eh. Para po, kasi po yung ATM natin kapag 3 months above na wala siyang encashment is madodormant po siya, tinatawag. So, before kayo mag-encash, kailangan niyo munang mag-email kay Sir Jess, yung in charge. Ito may tanong, paano po kung mayroon ng Union ATM, pwede po bang yun na lang gamitin? Actually, tinanong ko din po yan, pero hindi po siya pwede kasi yung ATM po natin as distributor ng WeEvolve, naka-direct po siya sa account mismo ng company. So, parang payroll system. So, dun lang po siya papasok. Anyways, pag nakagawa kayo ng additional separate account kasi yan,
pwede niyo po siyang iisa, yung add account na lang siya, no? Para sa isang app, dalawa yung account niyo. Personal savings kayo, tapos yung company payroll account. Okay? May question pa, Sir Yes, ma'am. Joms, and sa assistance? Ma'am, Always ipa-flash helpful. ko yung ano, Okay. ma'am. I-flash Ano ko po? yung ano natin. Yung For ano yun? contact details natin, just in case meron po Okay. silang Just in case katanungan ha, pa. ito. Ayan. I-screenshots niya yan, tapos i-ano niyo po. Diyan po Yan po. kayo Yan. magme-message. Okay, so screenshot niyo lang po, 321, 321. Alright, so yan po yung, dyan po kayo mag-message, mag-email, tumawag kung meron po kayong mga concerns in regards of our system, encashment, yung mga, lahat ng mga na-discuss ni Sir Joms, meron kayong mga bagay-bagay na mga nagawa o hindi nagawa, kaya medyo nalilito kayo, pwede nyo pong i-contact yung ating customer service. Okay, screenshot nyo lang po, 321, 321, 321. All right. Okay. So, I think we're done. We're done na, no? For more questions, message na lang po din si Sir Joms or kung ano-ano man.